Okay, ngayon po ay panibagong linggo na naman na tayo magkakasama-sama. Nasa 11 topic na po tayo. Pamumuhay kasama ni Kristo. At kagaya po ng dati, wala po muna tayong babanggitin ng mga i-greet na pangalan. Tayo po muna ay mananalangin, hihingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-uusap-usap nito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, kami po ay nagbabalik ng aming papuri sa inyo. Salamat po sa isang linggong nakaraan. At ngayon po muli kaming mag-aaral ng inyong banal na salita para naman sa linggong ito. Kayo po naman muli ang makisama at bukas ng aming mga isipan upang atin po itong maunawaan ng mas maayos at mas maliwanag. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At muli po gabayan kami ng inyong Holy Spirit sa pangalan po ng Jesus. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita natin sa Colossus 3:14 at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Marahil may nagsasabi na sa atin, huwag ka namang sobrang banal, baka makalampas ka na sa langit. Maaaring totoo ito, subalit may sinabi rin si Pablo sa Colossus 3 na kung tayo naman ay makalupa ang isipan, wala rin naman tayong pakikinabangin sa Panginoon. Ibinabahagi sa atin ni Pablo ang ilang mga praktikal na bagay na makakatulong sa atin sa pagkakaisa sa iglesia at paglagong espiritual. Ang Panginoon ay nagsasabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Imposible po ba? Opo, kung tayo ay nagtitiwala sa ating sarili. Ito ang sinasabi na kinakailangang mamatay muna tayo para sa ating sarili. Pag-aaralan natin ngayon kung paano ang pamumuhay kasama ni Kristo ay magbibigay sa atin ngayon ng mabuting buhay at paano mabubuhay magpakailanman. Narito po ang mga katanungan na pag-uusapan naman natin sa araw na ito. Number 1, saan tayo hinihikayat ni Pablo na ituon ang isipan at bakit? Number 2, anong ibig sabihin ni Pablo na ating patayin ang mga sangkap ng ating katawan? Aling sangkap? Number 3, ano po ang mga bagay na dapat mamatay sa bahagi ng ating katawang alipin ng kasalanan? Number 4, maliban sa pagpatay sa dating pagkatao, papaano tayo marapat mabuhay ngayon? And number 5, papaano higit na magiging makapangyarihan ang bagong buhay kay Kristo? Balikan po natin ang question number 1, saan tayo hinihikayat ni Pablo na ituon ang isipan at bakit? Okay po, tayo ay patuloy sa ating gagawing pag-aaral. Buksan na po natin ngayon ang ating kasulatan sa Colossus 3:1 hanggang 4. Ano po ang sinasabi? Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na pinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Number 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ayan. So dito po, tayo po ay hinihikayat na ituon natin ang ating atensyon, ang ating isipan sa mga makalangit na bagay. Sapagkat likas po sa atin na tayo ay mga tao na ang ating iniisip yung mga pansamantalang bagay. Datapot pakatatandaan natin ang panukala ng ating Panginoong Diyos, hindi lang yung maginhawang buhay sa lupang ito. Maaari nga na tayo ay magdaan ng maraming mga kahirapan, mga pag-uusig. Datapot ang titingnan natin at ating itutuon ang ating mga pansin ay sa mga bagay na pinapanukala ng Panginoon sa kaitaasan ng kalangitan. Buhay na walang hanggan. Yung mga bagay na makalulugod sa harapan ng ating Ama sa langit,
hindi ang mga bagay sa lupang ito. Sapagkat kung ating pong titingnan sa Mateo 6:31 hanggang 34, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming dadamitin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ayan. Likas po natin mga tao na parating nag-iisip ano ang susuot, ano ang ating kakanin, o paano ang ating bahay, paano ang ating kinabukasan, paano naman yung ating mga anak, paano paano tayo makakaahon sa kahirapang ito. Yan ang parating tinutuunan natin ng pansin. Dahil dapat pakatatandaan na ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ito natin ang atensyon sa kanyang kaharian, sa kanyang katwiran, sapagkat ang wika, ang lahat ng bagay na ito, alam ng Diyos na kailangan ninyo at ibibigay niya yan sa atin. So, kinakailangan alamin natin ano ba talaga ang gusto ng Panginoon at doon tayo mag-focus na yun ang ating gawin. Huwag yung mga material na bagay, huwag yung ating nakafocus tayo sa ating sariling kakayanan. Kapag ganun ang ating ginawa, hindi tayo susulong sa ating espiritual na pamumuhay at tayo ay mapupuno lamang ng suliranin, tayo ay mabagabag, datapot hindi naman pala kinakailangan pagkabagabagan sapagkat ang Diyos alam na ito ay ating kailangan. At palibhasang alam niya na ito ay ating kailangan, ibibigay niya yan sa atin sa tamang panahon, sa tamang sukat, sa tamang pagkakataon. Ganyan po ang ating Panginoon. Huwag tayong nakafocus dun sa ating mga kabalisahan sa sanglibutang ito, lalo't higit sa ating sariling mga kakayanan lamang. Kinakailangan tayo ay mag-focus sa kung ano ang gusto ng Panginoon at yun ang pagsikapan nating gawin at lahat ng ating mga pangangailangan, ang Panginoon naman ang bahala. Siya naman ang magbibigay noon sa atin. Habang atin namang hinahanap ano ang kalooban ng Panginoon at ginagawa natin yon, ginagawa naman ng Panginoon yung kanyang bahagi, yung tayo ay pagpalain. Tatandaan, ang sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo iiwan, kailanman hindi ko kayo pagkukulangin. Kung tayo man ay nakakaramdam na tila kulang, ay yan ay dahilan masyadong marami tayong ambisyon. Datapot lahat ng kailangan natin ipagkakaloob ng Panginoon. At bilang isang naglilingkod po sa Panginoon, maraming pagkakataon na ako ay nakatanggap ng pagpapala sa Panginoon na hindi ko pinoproblema. Dumarating na lamang. Malimit ko nga pong nababanggit na mamula nung ako'y maging pastor, hindi ako bumibili ng aking damit, hindi ako bumibili ng sapatos, pero hindi naman ako nawawalan ng damit, hindi naman ako nawawalan ng sapatos. Ang Panginoon nagpro-provide. Naalala ko tuloy nung minsan kami ay mayroong suliranin sa school. Ang sabi ko, ganito ang ating gagawin. Ang tanong kagad sa ating pastor, saan tayo kukuha ng pera? Ang sabi ko, aproba natin na ito ang ating gagawin. At pagkatapos, doon natin problemahin, saan tayo kukuha ng pundo para magawa ito. Alam po ninyo, matapos lang na nag-usap-usap kami, mga 2 linggong nagdaan, may dumating, ano ba ang inyong panukala rito, ano ang inyong proyekto. So, aking sinabi yung kailangan naming gawin sa school. Okay, ang sabi ng presidente ng union, sige, umpisahan na ninyo, paggawa na kayo ng plano sapagkat mayroong 150,000 para sa inyo. At hindi lang po minsan yun. May mga pagkakataong pag naulit yun sa ibang mga lugar. Kaya ang kinakailangan po natin, iisipin natin ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon.
Kahit po sa administrasyon, sa misyon, ito ay malimit ko noong sinasabi. Gawin natin kung ano ang gusto ng Panginoon gawin, ang Panginoon ang bahala sa supply sa atin. Noong ako ay maging communication director, 2 taon ako nakikiusap, nabigyan ako ng IT, hindi ako binibigyan ng IT. Datapwat, nung magka-pandemic at binigyan ako ng IT, doon naman na solusyonan lahat ng problema sa financial ng misyon. Ang Panginoon marunong po, alam niya ang ating pangangailangan. Ang alamin lang natin, ano ang nais ng Panginoon na ating gawin at siya na ang bahala sa ating mga pangangailangan. Okay po, at ngayon naman po sa question number 2. Ano ang ibig sabihin ni Pablo na ating patayin ang mga sangkap ng ating mga katawan? Aling sangkap? Ayan, tingnan po natin sa Colossus 3, 5-6. Tayo po ba ay magpuputol ng ating kamay? Tingnan po natin. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yun po pala siya sabing patayin natin. Yung ating mga kasakiman, mga kahalayan, mga maruruming isipan, yun ang bahagi na ng ating katawan. Ibig sabihin, naging na po nating likas yun, pero kinakailangan yung mamatay. Kinakailangan ito'y maalis sa atin sapagkat tayo po ay magiging kalugod-lugod sa Diyos kung aalisin natin ito, sapagkat yung pong pangahawak doon sa kahalayan, yung mga pagsisinungaling, yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yung po pala, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung po pala ay nagiging pinaka-Diyos natin. Ano po? Kung minsan iniisip natin, hindi kami sumasamba sa larawan. Wala kaming Diyos-Diyosan. Yung po pala, yung ating pag-uugali kapag hindi natin binitawan yung likas natin, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. At ang Diyos natin, sabi nga ni Pablo, ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan. So hindi lang po yung Diyos-Diyosan ay yung rebulto, kundi yung mga maling pag-uugali na marapat maalis sa mga Kristiyano. Tingnan pa po natin sa Roma 6:1-7. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano pa nga tayong mabubuhay parehan? O hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngay nangalibig na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman siyang makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Nalalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon huwag na tayong maalipin sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Kinakailangang makawala na tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Ibilang natin ang ating sarili bilang patay na. Yung ating mga sariling mga ambisyon, patay na yon. Ngayon, kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang ating gagawin. At kung papaanong si Kristo ay binuhay na mag-uli dahilan sa kaluwalhatian ng Diyos, ganun naman tayo, makakalakad po tayo. Huwag nating iisipin, ganito talaga ako Huwag po, sapagkat parang mo na rin sinabi, ako'y talagang anak ng Diablo. Hanggang ngayon, anak pa rin ako ng Diablo. Tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. At sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay mababago. Kinakailangan lang panampalatayanan po natin na yung dating pagkatao ay patay na. Tayo ngayon ay bago na.
tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kakalimutan na natin na tayo'y mga anak ng kadiliman, anak ng diablo. Panghawakan natin na ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. At ito'y magagawa natin hindi sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So ito po raw ang dapat matanim sa ating puso, sa ating isipan. I-consider natin na yung ating datihang pagkatao patay na. Hindi na tayo ngayon anak ng diablo. Tayo ngayon ay anak na ng Diyos sapagkat tayo'y gayon nga. Kaya sino ang mayroon ng pag-asa ito, at sabi ni Juan, ay naglilinis ang kanyang sarili gaya naman niya na malinis. Okay po, ngayon tayo ay nasa question number 3. Ano po ang mga bagay na dapat mamatay sa bahagi ng ating katawang alipin ng kasalanan? Yan, tingnan po natin sa talatang 6 hanggang 11, ano ang sinasabi? Nang dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo rin nilakaran ng una nang kayo nang nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa inyo. Do'y hindi maaaring magkaroon ng Girego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sitang, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Yan. So dapat din pong mamatay yung ating pagiging magagalitin. Kinakailangang mawala yan. Yung mga pagkakampi-kampi, mga pagsisinungaling, yung kwentuhan ng walang kabuluhan, mga mahalay na kwentuhan, yan ay dapat na mamatay na rin sa atin bilang mga Kristiyano. Sapagkat yan ay kahalay-halay sa harapan ng ating Panginoon at ayaw niyang makita na ang kanyang mga anak ay nabibihag pa rin ng ganitong mga pag-uugali. So, alisin na po natin yung mga tampuhan sa iglesia. Malimit, andyan yung mga tampu-tampo, tatandaan po. Ang bawat isa ay may kalayaan sa kanyang sariling opinyon. At pagkatatandaan, anuman ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo, hindi ka ganon malibang gawin mo yun. Kahit pasabihin nila na ikaw ay demonyo, kung hindi ka gumagawa ng gawain ng demonyo, hindi ka magiging demonyo. Bakit ka magagalit? Kung hindi naman totoo. At kung totoo naman, bakit ka magagalit? Sa halip na magalit ka, magbago ka. Idalangin mo sa Panginoon. So ito po ang dapat na masumpungan sa bawat isa sa atin. Tingnan po natin dyan sa Efeso 4, 22 hanggang 24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayan. So pati po yung pandaraya, halimbawa, ikaw ay nag-apply ng trabaho. Pagkatapos ay naando ka sa trabaho, walang nagbabantay, hindi marapat na dadayain mo ng oras. O kaya ay gagawa ka ng mga dapat ginawa mo nung nasa bahay pa, doon mo gagawin sa trabaho para makonsumo ang oras. Hindi po yun ugali ni Kristo, hindi yun ang ugali ng anak ng Diyos. Ako po kasi ay maraming karanasan at ako'y nalulungkot kapag nakakakita ako ng isang tinatawag na Seventh-day Adventist, kinuha mo magtrabaho, pagkatapos halimbawa sa pagkakarpintero, kung kailan na andun na sa lugar at saka maghahasa ng kanyang laghari, maghahasa ng kanyang pait, hindi po ganoon. Dapat sa bahay, ginawa na natin yon. Halimbawa, ikay kinuha na tagapagtabas sa bukid. Huwag naman na pagdating mo ron at saka ka maghahasa. Pagkatapos, ilang oras pa lang, hasa na naman uli.
dapat sa bahay, pag ginawa na natin yun, para pagdating doon sa trabaho, trabaho talaga. Ano? Yun ang kinakailangan sa isang Kristiyano. Walang pandaraya sa timbangan. Hindi lang sa trabaho, sa timbangan, sa sukli. Maraming bagay na tayo ay maaaring nandaraya. Dapat po yan ay mawala na sapagkat tayo ay mga anak na ng Diyos. Okay, at ngayon po naman sa ating question number 4, maliban sa pagpatay sa dating pagkatao, papaano tayo nararapat mabuhay ngayon? Ayan, tingnan po natin sa Kapitulo 3, 12 hanggang 15 ng Kolosas. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob ng kababaan. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo na sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayan. So, ang sinasabi po, tayo ay kinakailangang magbihis ng bagong damit, na ito ay ang damit ni Kristo o ang katuwiran ni Kristo. So, pag-aaralan po natin mabuti, ano ba ang karakter ng ating Panginoon? Ano ba ang kanyang ginagawa? Halimbawa, nakakita ng makasalanan. Paano siya nagsalita? Paano siya nag-correct sa nagkakamali? Paano siyang nagpakumbaba sa mga tumutuya-tuya sa kanya? Ito po ang ating pag-aaralan. Sapagkat tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. At ipinakita ni Kristo ano ang karakter ng anak ng Diyos. So kung tayo ay nananampalataya, ikay nananampalataya na ikaw ay anak ng Diyos ngayon, iisipin mo yung karakter ni Kristo, hindi kung ano yung ating kinagisnan, hindi po kung ano yung ating likas. Hindi maaari sa akin yan. Tingnan po natin, ano ba ang ginawa ng ating Panginoon? Hindi yung, hindi maaari sa akin yan. Sa Panginoon ba? Ano sa Kanya kapag gano'n ang ginawa? Siya po ang maging ating halimbawa, siya ang ating tularan, hindi kung sino-sino na mga tao. So, aalisin po natin yung mga pagsisinungaling, mga pandaraya, yung mga kahalayan, lahat yan aalisin natin, pati na yung kayabangan. Marami sa atin ang hindi nawawala yung kayabangan na karakter ni Satanas. Mapagmalaki. Ayaw masaling ng kahit kunti. Tatandaan po, tayo ngayon, mga anak na ng Diyos. Tayo'y ipinanganak na likas na nasa kadiliman, datapwat ngayon tayo ay nasa kaliwanagan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na umibig sa atin. At ngayon po naman sa ating last question, number 5, papaano higit na magiging makapangyarihan ang bagong buhay kay Kristo? Ayan, tingnan po natin ang tip ni Pablo para ito ay maisakabuhayan natin sa talatang 16 at 17. Manahanawang kasagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niyo. So maliwanag po siya sabi, una, kinakailangang pag-aralan natin mabuti yung salita ng Panginoon. Pagkatapos turuan natin ang isa't isa kasama ang ating sarili sa pamamagitan ng mga pag-awit
at pag-alaala kung papaano ang Diyos ay naging napakabuti sa atin. At higit sa lahat, tatandaan, gagawin natin ito dahilan sa Panginoon, hindi sa ating sarili, kundi dahilan sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon, gagawin ko. Naalala ko nung ako'y maliit pa na para bagang maliit na bata na para bagang ako ay medyo api ng konti. Pero sa akin, natanim na sa aking isipan, bahala ka kung anong gawin mo. Ikaw ang magulang ko, ikaw ang lula ko, lulo ko, gawin mo kung anong gusto mo. Basta gagawin ko kung ano ang tungkulin ng isang anak, isang apo, sapagkat alam ko ako ay anak ng Diyos. So, problema ninyo. Kung hindi ninyo ibigay sa akin ang marapat sa akin, problema ninyo yan, hindi ko yan problema. Ang problema ko, kung hindi ko gawin yung kung ano ang marapat gawin ng isang anak o isang apo. Yan po ang natanim sa aking isipan nung ako'y maliit pa. At yan po ang pinapanawagan sa atin. Gagawin natin ang lahat sa Panginoon. Kasi noon iniisip ko, bahala kayo, darating din ang paghukom. Bahala kayo sa Panginoon. Ako naman, haharap din ako sa Panginoon sa paghukom. Ay bahala na kami ng Panginoon. So ganun po dapat ang nasa isipan natin para hindi tayo nadi-discourage at hindi tayo bumabalik doon sa ugali na kung ano tayo bago natin nakilala at tinanggap ang ating Panginoon. At ngayon po, dito natatapos ang ating talakayan. Narito po ang mga summary na aming iiwanan sa inyo. Number 1, idalangin nating mabago ang ating isipan mula sa pangsamantala tungo sa pagkawalang hanggan. Number 2, ang karumihan, kahalayan at kasamaan ay bahagi na ng buhay ng tao. Kaya ito ay dapat mamatayo sa pamamagitan ni Kristo. Number 3, tayo ay pinalaya na ni Kristo sa pagkaalipin sa kasalanan. Magpakalaya tayo at huwag na muling magpaalipin. Number 4, laging isuot ang damit ng katwiran ni Kristo, kapakumbabaan, kalinisan, kabanalan, ubarin ang lubusan ng gayak ni Satanas. At number 5, ang laging ituon ang paningin ay kay Kristo at ang awitin, ang kanyang pag-ibig, ang siyang magpapatatag sa ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Okay, muli po nawang nakatulong kami sa inyong pag-aaral ng leksyon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat kami ay iyong tinawagan upang maging bahagi ng iyong malaking pamilya. Bagaman kami ang banal ay ipinanganak na nariyan ang likas ng dyablo. Ngayon kami ay iyong binago, kami ay iyong pinatawad, kami ay iyong nilinis, at patuloy na pinakisasamahan ng iyong banal na Espiritu. O ang banal aming pong pakiusap, tulungan lang nawa kami na manatiling nagpapasakop sa iyong kalooban at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tuluyan naming mapatay ang mga dati naming kinaugalian, ang aming kinagis ng mga pag-uugali. Sana po ito ay maalis at mapalitan ng karakter ng aming Panginoon sapagkat kami ngayon ay anak ng kalangitan, hindi na anak ng kasuklam-suklam. O amang banal ay pong patuloy na pagpalain ng bawat isa sa amin, patnubayan ang ating mga kapatid na ito at ang kanilang buong sambayan, kasama ng buong Iglesia mong banal. Patuloy nawa kami sama-samang lumago at maging handa sa pagsalubong sa aming Panginoon. Ito po ang aming pakiusap sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, hanggang sa susunod, tayo po'y magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag pong kaligtaan, i-share po natin ang pag-aaral na ito para marami pa ang makaunawa ng salita ng Diyos at magkaroon ng pagbabago, maging handa sa pagsalubong sa ating Panginoon.